Mga kabendor, tayo ngayon ay papunta ng Agoncillo, Batangas kung saan pupuntahan ho natin yung biktima doon sa Subic, Ilaya. Yung biktima ho na natabunan ng kanilang bahay. Ito ho ay tatlong magkakapatid at yung isa ho doon ay buntis at may isa rin ho siyang anak na nadamay. Tapos tayo rin ho ay ipapasyal sa kanilang evacuation center kung saan may 49 na pamilya ang nadun ho sa evacuation center ng Agoncillo, Batangas. Kasama ko po ngayon sa aking pag-ikot si Vice Mayor Dan Reyes. Relatives. Kayo ang ano? Ako, Lola. Lola. So, good morning po mga kabendors. Andito ho tayo ngayon sa Subic, Ilaya sa Agoncillo, Batangas kung saan tayo ay nakikidalamhati sa pagpanaw ng anak ni Mang Demetrio at saka Aling Juliana dito sa Subic, Ilaya. So, si Aling Juliana po at saka si Mang Demetrio ay 13 daw po yung kanyang anak. So, masakit po sa kanyang sa kanila dahil nang sabay-sabay ho tatlo sa kanyang mga anak ang nasawi kahapon dahilan po sa landslide, tapos kasama rin po yung kanyang dalawang apo. So andito ho tayo para makiramay at maghatid ng konting tulong para ho sa kanila upang sa ganun ho ay maibsan yung kanilang dalamhati. So si Aling Juliana po ay merong sariling palaisdahan pero isang butas lamang po. Alaga lang pero May amo rin. may amo rin po kayo. So ngayon ho ay talagang kakalungkot man ho at sabihin natin ho napakasakit, pero dahil bibira ho lalo ho sa ika nga ho sa atin mas maganda pa ho maon ng ilibing yung magulang kaysa kayo ho maglilibing doon sa inyong mga anak. Pero ganun pa man ho, kami ho sa kabendors ay tutulong para kahit pa paano ho ay maibsan yung dalamhati ho nararamdaman ninyo dahil napakasakit ho yung mawalan sa buhay, lalo hindi nyo akalain na sa isang itlap dahil sa trahedya ay sabay-sabay ho silang pumanaw. So ngayon naman ho, ramdam din nyo naman ho ang pagtulong ng lokal na pamahalaan dito ng Subic dahil parang sila na rin ang sasagot ng taol. So yung isa kong namatay, wala na ho siya naiwang anak. Yung namatay na wala na, mag-iina na talaga. Tapos tong dalawa naman ho, dalaga. Papadala ko kurli ng konting tulong. So anong oras na libing sa linggo? Baka tanghali pero hindi pa po sure dahil wala pa po, hindi pa po namin nakakapulong. So hindi wala pa akong ano? Hindi pa yung ang Kanina paglilip. po sana ay ulan na ulan na iyan. Pero ibig sabihin no, wala pa akong nagagawang nicho. Wala pa po. Kaya hindi pa po nga sure yung Linggo na, kung linggo may lilibing. Pero buti ho pinatuloy ho kayo ng kamag-anak ninyo na dito ho muna pansamantala yung buho. tuwa nga po dahil kami dumating po na napuntahan dito po yung mga tao. Galing ang bulo, talahibo. Kasi kaso nila pinakain. Kaso nila na puso. Hindi na babayan. Ibig sabihin ho, nung nangyari ho, Opo, nung nangyari, kami po nasa Corinnaria.
sila ng pabayan. Send. Iyahin mo gusto. Bibihira ako kasi yung ganyan ang papatuloy na yung bangkay doon sa sarili ba. Akala ko nga ho ay sa Punerary Hall, Ilbubyo Hall. Doon sana ako sa bakal ng lobby dyan. Sa rotary ko ng anak ko may bahay. Sa Bali si Nanay Ho yung may-ari ng bahay. Opo. Siya ho. Nanay, pang-ari ho, kung tanggapin niyo ho. Hindi, may binigay na ako sa'yo, pang-ari, pambayad lang ng ilaw. Para at least. Wala ho yung at yan para makatulong din. Siyempre ho. Hindi ho biro yung ROA pang dagdag ho sa taon. Nanay. At palungkot naman ako. Pang tulong lang ho sa mga tao. Tanggapin niyo po. Talagang ganun ang buhay. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakabukid magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyan matatalikdan? Ngunit kahit na Andito po tayo ngayon sa bahay kung saan natabunan yung 4 na biktima na anak ni Mang Demetrio at Aling Juliana dito sa Barangay Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas. Kita ho ninyo, dito ho sila nahukay yung 4 na biktima. Yung isa ho doon ay buntis pa. So sabi ho nung barangay captain dito ay yung nakaipit daw ho doon sa mga biktima itong mga kawayan. Kaya ho medyo nahirapan din ho silang i-rescue. Dahil kita nyo naman ho yung bundok na bumagsak o lupa na bumagsak sa kanila ay napaka kapal. So light materials lang po ang ginamit dahil kawayan po. Sinasabi nga ho na yun daw hong magkakapatid ay dito ho natutulog pagkagabi. Makikita rin ho natin dito sa sitwasyon nito. Sila ho ay nagbebenta rin ho ng mga dishwashing liquid kung saan ito ho yung kanilang hanap buhay. So yan po mga kabendor, sa mga nagnanais pong tumulong, andito po yung telephone number ni Mang Demetrio. hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan.